Kasama na natin ngayon sa Zoom si Josiah Dacano, isang residente ng Hilagang Israel malapit sa hangganan ng Lebanon. Magandang gabi at nagpapasalamat ako na nandito ka mga 30 minuto bago magsimula ang Tigil Putukan. Salamat sa pag-imbita sa akin. Kaya sabihin mo, sang-ayon ka ba sa mga sinabi ng mga alkalde bilang isang taga-roon na nakakarinig ng ingay araw-araw? Talagang sang-ayon ako. Alam mo, may mga lalaki dito sa bayan na lumaban sa parehong digmaan noong 2006-20 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang mga anak namin ang lumalaban. May 3 akong anak na lalaki na nasa likod ko ngayon at lumalaban sa digmaang ito. Ayaw namin na pagkatapos ng 20 taon, ayaw kong mangyari na pagkatapos ng 20 taon, ang mga apo ko naman ang kailangang lumaban sa digmaang ito. Kaya lubos akong sangayon sa kanila. Nakakatuwa kasi marami nagtatanong o nagmemensahe mula Amerika kung masaya ka na tapos na ang Tigil Putukan. Nakakabilibang katatagan ninyo, lalo na't nandoon kayo mismo sa hangganan. Malaki ang sinasabi na nararamdaman mo tungkol sa sitwasyon. O alam mo, may pag-asa kami na magkakaroon ng kasunduan sa Lebanon. Alam namin na walang kasunduang pangkapayapaan sa Hezbollah, isang teroristang grupong nais kaming lipulin. Ang Tigil Putukan na may armas pa rin sila sa aming hangganan ay hindi tunay na kapayapaan. Para sa amin, ito ay pagpapaliban lang ng panibagong sakuna. Alam mo, kami ang pinakatinamaan dito. Nang nalaman namin at inanunsyo na makikidigma kami laban sa Iran o kahit hindi kasali ang Israel, alam naming sasali ang Hezbollah. Kilala namin ang mga kapitbahay namin at gaya nga ng inaasahan, sumali nga sila. At ang tanging kapayapaan na darating para sa Israel at sa amin sa Hilagang Hangganan at naniniwala akong pati na rin sa mga Lebanese ay ang pagbuwag sa mapanakop na teroristang organisasyong ito na tinatawag na Hezbollah. Sa tingin ko, may mga kaibigan tayo sa Lebanon. Sa palagay ko, may magagandang pag-uusap nung kasunduang pangkapayapaan. Gusto naming mapanatili yon. Sa tingin ko, ang Tigil Putukan ngayon ay naglalagay sa panganib sa mga sibilyan at sundalo natin. Habang nag-uusap tayo dito ngayon, may mga sirena sa Naharya at mga kalapit na lugar. Alam mo, habang minsasalita tayo. Kaya alam mo, malinaw na 27 minuto at 26 na minuto at 50 segundo ang layo. Mukhang hindi magkakaroon ng katahimikan sa ngayon. Well, nakita na natin ito dati kung saan nagpapaputok pa sila ng huling putok bago maging opisyal ang Tigil Putukan tulad ng aabot pa ng 2:00 at 6. Pero oo, tama ka talaga. Kagabi ay medyo tahimik kumpara sa mga nakaraang araw. Pero nitong mga huling oras, naging maingay na ulit dito. Kaya, oo, parang hindi pa talaga, baka marinig mo. Alam mo yon, baka may marinig ka. Pero parang hindi pa talaga nangyayari o mangyayari ang Tigil Putukan. Pero nakita na natin ito dati. At alam natin, hindi basta-basta para sa Lebanon na may sariling soberanya na buwagin ang Hezbollah. Ano ang nararamdaman mo? Kung magtagumpay ang 10 araw na Tigil Putukan pero may isang rocket na lumipad, masisira ba ang kasunduan? Gaya ng sinabi ko, ang Tigil Putukan na yon, may mga operasyon pa kaming isinasagawa ngayon. Malaki ang naging pagbabago, mas mabuti ito para sa atin kumpara sa nakaraang digmaan o sa labanan noong Oktubre 7 na nandoon ang ating mga sundalo. Iyon ang nagbigay sa atin ng buffer zone. Katulad na napag-usapan natin noong digmaan ng Oktubre, 7 isa sa malaking banta noon ay ang mga anti-tank rocket na nangangailangan ng direktang tanaw sa target. Nagkaroon tayo ng mga namatay dito noon, pero wala na ang banta ngayon dahil nilalabanan na ng mga sundalo natin sila sa kabila ng linya, hindi na lang nagtatanggol. Nababahala ako na kapag nagkaroon ng Tigil Putukan, maaaring malagay sa panganib ang mga sundalo natin at magamit ito ng Hezbollah para muling mag-organisa at ipagpatuloy ang laban makalipas ang 10 araw o sa hinaharap. Iyan ang aking pangamba. Sa palagay ko, ganun din ang nararamdaman ng iba't ibang konseho ng lungsod sa hangganan. Bilang taong piniling manirahan doon, alam natin kailangan ng matitibay na tao na gustong tumira sa mismong pinagmumulan ng domino effect. Sa tingin mo ba, makikita mo ang araw na nandun ka at may pangmatagalang kapayapaan?
Inasahan kong makasakay ng motorsiklo papuntang Beirut para magkape. Naniniwala akong may mabubuting tao sa Lebanon. Alam mo, magiging kamangha-mangha kung magkakaroon ng kapayapaan dito. Ayaw namin ng digmaan, gusto namin ng kapayapaan. At hindi darating ang kapayapaan kung magpaparaya tayo sa mga taong gustong lipulin tayo. Pero may mabubuting tao pa rin doon sa itaas. Gusto ko ang progreso kahit salita pa lang. Ngayon, nais ko itong makita sa gawa. Salamat, Josiah Dacano. Tulad ng dati, labis ang aming pasasalamat. Ingat palagi. Laging ikinagagala ko, Emily. Sisikapin namin. Sinusubukan namin. Lagi kaming mapagmatyag. Oo, totoo yan.